Hi fun people! Good day and welcome back to our channel, Regent's Garden. At sobrang init talaga ngayon guys. Mga ano pa lang, quarter to 12. Ganito yung init. So, pumunta ako dito kasi para mas mapakita ko sa inyo guys ng maayos. Ayan. So, iikot ko kayo. Na-excite lang kasi ako guys, pakita to sa inyo. Kasi grabe talaga guys yung bulaklak ng mga gymnocalycium ko ngayon. Ayan, nakaano lang ako guys. Oh. Kasi sobrang init talaga. Ayan, kunin lang natin to. Ayan, yung bunga. Kinukuha ko to guys kasi kapag hinahayaan ko to dito sa sa cup nila, sumasabog yan dyan guys, tas nabubuhay dito sa cup. So pangit, ayaw kung mabuhayan siya dyan. Yan, dito ko lang din siya igaganyan. Yan. Tas tingnan nyo to guys, meron na siyang cup, lumalaki na yung cup niya. Yan, excited ako na makita na lahat sila may cup, 5 piraso yan guys. Oh. Yan yung update sa kanya. Tapos yung long spine melo ko guys, so lumalaki na. Ta-transfer ko na to ng big pot. Mga konti pa guys. Para mai-transfer ko siya sa big pot. Ayan. So yun guys, tingnan nyo to. Ito yung gusto kong i-share sa inyo. Yung isang puno natin ng gymno. Ayan. Bumuka na yung iba niyan guys at nalaglag na yung iba. So ngayon, yan yung bago niyang pabuka. O diba sa isang puno, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 siya guys. Tapos meron pang maliliit. Ayan, ito pa guys. So yung mga bukol na pink. Yan, ano yan guys, mga bulaklak pa yan, umuusbong. So, ngayon ko lang guys na-realize na yung mga babies pala na nilalabas nila guys, pagdating ng araw na hindi natin sila hinarvest, magiging ganyan sila. Marami yung bulaklak kapag namulaklak na talaga. Yan, kapag blooming season nila, grabe yung bulaklak na lumalabas. Kasi tingnan nyo naman, oh. Yan, oh, ang daming buds. Tapos yung iba natin, dito guys, ayan, oh, daming buds. Ito parang nalanta. Nalanta yung isa. Ayan, oh, tingnan nyo guys, oh. 'Di ba sa ano siya lumalabas sa babies. Kaya yung mga na-harvest natin dito guys ng mga babies sa ating mga gymnocalycium, mabilis silang mamulaklak kasi parang ano na rin sila, matured na compare doon sa seedlings, yung nabubuhay talaga sa seeds. Ayan, tingnan nyo to. Dami, 'di ba? Yan, no, sa babies talaga sila guys tumutubo ng madami. Ayan, oh. Ayan, kaya yung mga gymno ko dito guys, matatanda na to. So sa mga baby sila guys, lumalabas yung napakaraming spike or ano ba tawag doon, buds. Ayan. 'Di ba sa baby siya, hindi sa mother, oh. Ayan, kaya itong mga babies ng aking mga gymno, hindi ko na muna sila tinatanggal. Yan, tinatanggal ko yung iba kapag meron akong pag-graftan. Pero ngayon kasi guys, hindi na ako nakakapag-graft. Kaya naman, ayan, oh, ang dami pa rin mga full bar dyan. Pero di ko sila ginagalaw. So, nung hindi ko sila ginalaw guys, yan yung napansin ko sa kanila. Ang daming buds na lumalabas. Oh, tingnan nyo. Grabe, di ba? Ang dami. Oh. Ito yung tricolor ko guys, oh. Ito dami din yung guys, mga buds sa babies. Yan, oh, maliliit pa kasi kaya hindi pa masyadong makita, pero ayan, meron siyang mga buds. Maliliit pa. Yan, kasi ito ayan guys, oh. Ayan, oh, sa yan siya guys, lumabas sa baby niya. Ayan, kaya kung may mga gymno kayo guys na lumalabas yung mga babies nila guys, kapag summer, huwag nyo munang tanggalin. Yan. Para doon sila mamumulaklak. Ma-enjoy nyo guys yung bulaklak. Kaya no, napakarami nito, oh. Grabe. Sobrang dami. Ito guys, malapit nang mag-open. Ayan, yung ating kapot midosay.
So ipopollinate ko yan guys. Ayan, kukuhanin ko yung ano neto, yung bulaklak neto. Dito ko kukuha sa variegated natin. Nabili ko to ng grafted. So ngayon may bulaklak din siya. So tatry kong kuhanin dito yung ano niya, tapos ilalagay ko dito para ano, pag tinanim natin yung seeds niyan guys, kapag nabuo baka lumabas ay variegated, 'di ba? Sakto lang din guys na namulaklak itong ating variegated na ano dito, Astro o Myriad ata to guys. Ayan, tapos dito meron na naman buds, tapos ito yung namulaklak last time. Tapos doon yung dalawa nakalimutan kong i-pollinate. So nalaglag siya guys. Pero ito na pollinate ko. Hindi ko alam kung naging successful. Ayun, may buds na naman So yung ating mga Gymnocalycium tsaka Astrophytum talaga guys. Kapag pala sila nasanay sa sunlight or direct sunlight, yung talagang intense yung sunlight guys, doon natin sila makikita na mamumulaklak ng sobra. Kasi ito, unang experience ko talaga sa tagal kong inaalagaan sila guys. Unang experience ko to na makita sila na ganito karami yung flower buds nila guys compare dati. So dati kasi meron silang takip. So tapos may puno ng mga kahoy doon sa tapat nila. So hindi sila guys naiinitan ng sobra. Hindi kagaya ngayon na grabe nakalantad talaga sila sa init dito. Ayan. Ayan sila. Tapos ito, malalaki na yung ating mga, yan, napakita ko to sa inyo before, ata. Ayan, nung pinopagate ko to guys, galing sa mother. Yan, kinat ko to, galing sa mother nila. Ito sila. Napakita ko ata to sa inyo guys Ayan So, malalaki na sila guys tingnan nyo. Ayan, si Crested Blue Boy. Ito yung pinaka first kong pinopagate. Ayan, at tinanim ko siya sa big pot. Ngayon, big na siya guys lumalaki na. Tapos yung mother niya, balik na rin guys sa dati. Kung gaano siya kalaki nung kinuha ko itong mga babies na to guys, yung mga branches niya, ganoon na rin siya ulit kalaki ngayon kasi lumaki na ulit yung mga tumubo na baby sa kanya. So mamaya, pakita ko sa inyo guys. So ito, namulaklak siya kahapon. Pero pinollinate ko kasi guys kahapon, kaya tingnan niyo yung bulaklak niya, medyo na na. Ayan, ito din. Cross-pollinate ko silang dalawa. Ito talaga guys, kahapon, ang bulaklak nito ay ganito din yung color niya. Pero ngayon, pangalawang araw ng pag-open ng flower niya ay ganito na yung color niya. Tingnan nyo. Ayan, hindi ako masyadong maalam sa pangalan ng ating mga Astrophytum kasi alam ko may mga pangalan din sila, lalo na yung form at color ng flower nila. Ayan. So dito naman, ito pala guys ay tinransfer ko dito. Nandito siya. So siksika na kasi at lumalaki na. So ilipat ko na dito yung mga malalaki na talaga. Ayan. Tapos ito may buds. Diba? Ang dami. Ito nasira to guys pero hindi ko alam kung masisave pa siya. Pero ayan dati na talaga to guys. Nung umuwi ako ganito na siya. Pero ayan may bagong growth siya sa center. Not sure kung magiging okay pa siya. Pero hinahayaan ko lang. Ayan, eto nandun to sa loob ng greenhouse. Sa labas naman, pero nasa loob lang kasi guys ng net. So, di ba meron tayong mga doon, Astrophytum, tapos din mga propagation ko ng mga Gymnocalycium. So, kinuha ko siya doon at nilagay ko dito para lang guys mainitan siya. Kasi, pansin nyo, ito doon, hindi to masyadong naiinitan. Makulimlim doon dahil merong kalamansi, tsaka puno ng nyog. So, wala siyang flower. Tingnan nyo naman guys. Samantalang yung doon natin, sobrang dami ng flower. Ayan ang dami, diba? Eto wala. Diba? Wala siyang flower. Kasi ito, meron tayong mga guys, pollinate before. Ayan mga bunga na. Tapos ito, meron na naman Ayan. So, yung dito natin, hindi masyadong namumulaklak kasi dito na area guys, tingnan nyo. Natatakpan dito ng puno ng nyug guys. Kasi malaki yung puno ng nyug dito sa, kalapit ng lalagyan nila guys. Kaya naman, dito na area, medyo natatakpan sila.
Kaya tingnan nyo, konti lang yung namumulaklak dito. Yan, hindi talaga kagaya doon na nasa open talaga guys. Ayan o. 'Di ba? Open na open. Kaya naman, daming flower. Ito din o. Ang daming lumalabas. Ano kaya yan? Bibi siguro yan guys. Lumaki na o. To guys, grabe o. Oh. Ala, grabe yung flower nila. Ito lumaki na. Ayan. So, yan yung update sa kanila, guys. Ayan. Ito, guys, yung area na sinasabi ko sa inyo. Na kinuhanan ko nung yellow natin na gymno. So, kung mapapansin nyo, diba, ito, hindi masyadong mainit dito na area. Ayan, may kulimlim-kulimlim siya ng puno ng kalamansi at nyug. Ayan. Tapos, yung mga cactus ko dito, guys, na mamayat, ito upayat siya compare doon sa naiinitan ko talaga. Kasi ito, maliit lang yung pot niya. Tapos, clay pot pa. Tapos, laging natutuyuan sila dito, guys. Hindi ko sila nadidilig. Kasi itong area na to, itong mga astrophytum ko kasi dito, guys, ay pinaparecover ko talaga to sila. Dahil nasira to sila nung iniwanan ko. So, nasira sila ng ulan. Ayan. So, tingin ko medyo naka-recover na yung iba, pero yung iba dito guys ay namatay. Kaya kung mapapansin nyo merong vacant kasi hindi na sila nakaligtas doon sa sakit na dala-dala nila guys. Nakuha nila yun sa ulan talaga. Ayan, so dito guys, ayan o, magulo. Ayan, di ko pa dito naaayos. At dito na area, ayan, pakita ko na sa inyo guys. Ito na yung mother ng ating crested blue boy. Dito ko yun sila guys kinuha. Pero kung titingnan nyo guys, oh, parang hindi siya kinuhanan, no? Ayan, oh. Ayan. Tapos kapag may tumutubong ano dyan guys, straight form, kinakat ko din. Ayan, meron na naman nga, oh. Papalakahin ko lang, tapos ikakat ko yan guys at itatanim ko kagaya nito. Oh, di ba? Ayan. Ayan yung mga pinaguhanan natin, oh. Yan, lumaki na kasi guys, ayan o. Kaya hindi masyado nang makita. Yan, tapos dito sa center na to dito. So, pwede na naman natin yan silang ikat kapag malalaki na. Yung tama na talaga guys na i-harvest. Tapos ito yung update sa ano natin. Ayan, wala pa ako nakikita sa kanyang progress. Wala pa rin siyang bibi. At ito, tinanim ko na yung pinugot ko sa kanya. Ayan. Wala pa tong ugat guys. Kakatanim ko lang nito kahapon. Tapos binuhusan ko lang to ng tubig ng konti. Tapos umulan dito kahapon. Kaya naman nasiksik yung lupa. So yung lupa yung gamit ko sa kanya. Pero yung pinakailalim nito ay fresh risal. Tapos konti lang yung nilagay ko na lupa guys. Kasi ililipat ko din yan siya sa white pot. Ayan. So yung dito na area natin guys. Mga ano to, mga cactus. Pinag-iisipan ko kung ililipat ko sila doon na area sa dulo. Kasi doon mainit. So gusto ko yung maiinitan talaga sila para maganda yung pagka-crest nila guys. Lalo na yung mga ganito natin. Oh. Yan. Kapag nakicrest sila at kapag naiinitan sila ng sobra, maganda talaga guys yung tubo ng ano nila. Ayan, yung ano nila. Maganda yung tubo ng pagiging crested nila. So yung mga nabili ko before na mga maliliit lang, mga cuttings, ayan na guys, so lumaki na. Yan, tapos eto, malaki na talaga to nung nabili ko. So yan yung progress niya. Tapos ito yung isa, oh. Ito medyo mabagal yung growth niya dahil lagi siyang tuyo. So gusto din nila guys yung laging dinidilig-dilig. Tapos dito na area guys, nag-ayos ako dito kahapon. Yan, kung mapapansin nyo dito, puntahan natin. Yan, dito guys, oh. Ayan, kinuha ko yung hook. Yan, ito wala nang laman. Kasi kahapon, umikot ako dito. Kasi umulan. Umulan siya nung umaga hanggang hapon. Parang mga ano na yun, mga 2 PM na natapos yung ulan guys. And then, tumigil, tas nagkaroon ulit ng sunlight. And umikot ako dito, hindi kasi ako pumunta dito nung umaga.
Kasi hindi din ako guys nagdilig kasi nga umulan. So, nung hapon, pumunta ako dito siguro mga, ano na yun guys, mga 4, quarter to 5. Yung mga Phalaenopsis ko dito guys, merong yung leaves. Ayan, tinanggal ko guys. So, sinabubulok yung leaves niya guys. Ayan, di ba meron akong napakita sa inyo na, na Phalaenopsis ko na nasira yung, napakita ko ba yun sa inyo? Di ko sure kung napakita ko guys, pero meron kasi akong Phalaenopsis na yung, yung parang crown niya guys. Nagkaroon siya ng yung parang mashi-mashi. 'Di ba nabubulok yung area na ganyan? Ito yun guys, oh, si Radiant yun. So ginawa ko kahapon kasi 'di ba, pinakita ko sa inyo parang tumuyo na. So nabasa na naman siya. Ginawa ko guys, kinat ko na talaga ng gunting. Ayan, ito na siya oh. Tapos nilagyan ko siya ng detain. Tapos kasi yung niya guys, yung rosette niya nag-continue pa rin yung pagiging niya, bulok. So ginawa ko, kinat ko hanggang sa maging malinis na wala na yung bulok sa kanyang center. So dito na area, basta okay pa to, pwede pa natin siyang ma-save. So ayan, tuyo na siya after ko siyang i-cut. After ko siyang i-cut guys, ay in-air dry ko siya doon sa loob ng greenhouse and then nilagyan ko nga siya ng detain. So kaninang umaga, dinikit ko siya dito. Siniksik ko lang yan dyan guys. Oh. Ayan, hindi ko siya tinalian. Tapos mapapansin nyo mayroon tayong mga shell ng itlog dyan dahil nilagyan ko sila guys. Tapos lahat guys ng Phalaenopsis ko, gano'n na yung ginawa ko kasi yung isa natin, yan yung bago ko guys na actually, hindi naman na to bago kasi medyo ilang na to sa akin. Linggo na rin. So, ayan siya oh. Hindi ko nga alam kung okay na ba siya. Ayan. So, yung isang leaves niya, ayun oh, tinanggal ko na. Nagkaroon kasi siya guys ng bulok na naman. So, dito kasi sa banda sa may puno niya. Kaya naman guys, ginawa ko, inaprot ko na sila tapos dinikit ko dito. Ayan. Feeling ko naman na guys. Parang na, safe na. So ginawa ko guys, ayan, pinagsama-sama ko na lang sila diyan. Oh, ayan oh. Ayan yung flower niya. Grabe, ang ganda pa naman ito. Wala namang problema itong isa. Ito nagkaroon din to kasi guys ng bulok kaya kinat ko na lang pero okay naman siya. So pinatiwarik ko na lang. Ayan oh, ganito na lang yung pagtanim ko guys kasi kapag ganito, hindi sila ma-stackan ng tubig sa kanilang rosette. So, kaya yan guys, nagiging mashi-mashi dahil sa sa tubig na tatanggap nila guys. So, parang nagkakaroon sila ng fungus, lalo na yung rosette nila nastakan ng tubig. So, dapat talaga hindi sila mastakan ng tubig. Kaya kung meron kayo guys mga Phalaenopsis, dapat hindi nyo ilalagay sa rain or shine. Kasi kapag naka-rain or shine sila, ang mangyayari, hindi sila tatagal. So, pwede naman guys, naka-rain or shine sila, pero dapat secure yung katanim nyo. Ganito dapat guys, oh. Yung nakatiwarik, ayan oh, nakatiwarik yung niya. So, dito, naka-rain or shine sila kasi wala pa tayong UV plastic dito. So, parang ayaw ko din maglagay guys para hindi na ako panay dilig. Pero tingnan natin kung sa tag-ulan kakayanin ng ating mga orchids, yung mga medyo maselan kasi yung iba dito talaga ay halos pala lahat naman dito guys mga hybrid na. So galing sila sa Thailand, so hindi sila mga native. So yung mga native naman din natin, di ko din alam kung kakayanin kasi yan mga papio na yan guys, mga native yan siya. So kagaya nito, Dendrobium na brown splash, na to guys, hybrid from Thailand, kaya naman di ko sure kung kaya niya yung sobrang init dito sa atin at ulan. So dito ko muna siya guys nilagay. Ayan yung mga propagation ko galing sa kanya. So kaya naman di ko sure guys kung kakayanin nila yung natin dito. Yan. Pero dati nag-alaga naman ako guys sa mga orchids. Meron kasing greenhouse ako dati. So may bubong yun. Lalo na yung
nalalagyan ng mga Phalaenopsis orchids ko, talagang mayroon silang bubong para kapag umuulan na hindi sila nababasa. Pero yung mga ganito ko, talagang sila, nakanet lang, tapos nauulan na sila, guys. Pero kapag sobrang ulan naman, guys, ay tinatago ko sila kasi may possible na ma-crown rot sila dahil yung top nila, guys, ay nalulunod din. Yan. Naka-crown rot din tong mga na to, guys. Mga strap banda na to. Ayan, yung dyan, guys, so kapag nastakan niya ng tubig, naka-crown rot din sila. Ayan. May babies to, guys, so lumalaki na yung babies niya. Ayan, sadya to na binili ko talaga na may babies para maparami ko sila, guys. At maganda din kasi na clump sila. Ayan, kagaya nito, double siya. So, meron tayong mga single lang dito. Pero mas prepare ko ngayon yung kung bibili ng ganito. Gusto ko talaga, guys, yung may babies. So, hindi naman lahat ng gusto natin. Flower kasi ng ganito, guys, merong baby. So, lang, tsambahan lang din. Ayan. Iba din kasi yung price ng may baby sa wala. So, ayan, guys. Yan yung ginawa ko sa ating mga Phalaenopsis orchids. Ganyan. Pinatiwarik ko sila. Kasi kung umulan man, guys, mabasa man sila, okay lang kasi nakatiwarik, hindi sila mastakan ng tubig sa kanilang rosette. Tapos yung nila, roots naman nila na sila, open. So meron pa rin silang moss, pero kunti na lang yung moss nila, guys. Ayan nakalabas na talaga yung roots nila. So kapag nabuhay na yan sila at okay na naka-recover na, guys, didikit na lang yan dito sa kahoy natin. So ayan ginanyan ko lang siya. So yan, guys, yung update dito sa aking orchid section. Tapos yung mga pot nila, guys, ay nilipat ko dito yung ko. Ayan yung dating nandoon tsaka nandoon, nilipat ko dito kasi yung mga yun, guys, ay propagation ko galing sa aking cattleya, guys. So dito ko siya dinikit, so tinanggal ko at nilipat ko doon, tapos sila nilipat ko dito. Ayan tapos ito yung nakahang dito, guys, tinanggal ko na yung niya. Tapos yung ko dito, isang dendro ko, yun na yung ginamit ko na hook at ito na siya. Yan, nandito na siya sa initan. Ayan. Yan sila. So, yan, guys, sobrang init ngayon dito. So, dito naman, guys, sa ating mga ayan, sa ating mga succulents, okay naman sila, guys. Ayan, sobrang sobrang ganda ng mga purples natin. Ang tataba nila, grabe. Kasi dito na area, lagi kong nasasabuyan ng tubig. Yung mga tira-tirang tubig galing sa drum, guys. So kapag lilinisin na yung drum, dito ko sa kanila sinasaboy. Tapos ito, diniligan ko to sila kanina. Ayan. Ayan, open na talaga yun, guys. So hindi ko na binabalik yung UV plastic. So kaya naman nila, guys, yung init. Ayan At nalinis na rin yung ating nalinis na yung UV plastic sa taas dahil umulan dito kahapon ng malakas. Ayan, marami na namang flower stalk yung aking mga guys, succulents. So mga Echeveria succulents ko. Grabe na naman yung flower stalk. Ay, ito pala yung flower niya. Ang ganda, dami niyang tabingi siya, guys. Kasi yung dito na niya nagtuyo. Tapos doon, makapal pa din. Ayan, ang daming may flower stalk dito. So, yun lang, guys, yung update sa ating garden. So, yan lang muna yung may share ko sa inyo. Ayan, dahil sobrang init. Grabe, guys, yung init. Yan. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Ang gaganda nung variegated ko. Yan. Mga babies na lang yan, guys, ng variegated natin. At kumapal na naman sila, Ayan, Naalagaan kasi sa dilig.